Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay January 17, 2026. Sabado at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Antonio Abad. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 9, verses 1 to 4, verses 17 to 19, and chapter 10, verse 1. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Becorat at apo naman ni Afia. Meron siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisi at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan nawala ang mga asno ni Cis. Kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Inalugog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Halim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po kaya makikita ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos sinagkan niya ito at sinabi, binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa araw na ito ay nasimulan nating marinig o mapakinggan ang pagtawag ng Panginoon kay Saul na siyang magiging hari ng bayang Israel. Magandang pagnilayan natin na ang Panginoon ang pumipili sa kung sino ang magiging hari at kung sino ang magiging lingkod ng Panginoon. Isang bagay po na kailangan natin maunawaan na ang Panginoon ay hindi nagkakamali sa kanyang pagpili. Bagamat kahit pinili niya, hindi niya inaalis dito ang kalayaan ng tao na magpasya ayon sa kanya pong sarili. Pero siyempre, maganda po na nandyan lagi ang Panginoon para gumabay sa bawat desisyon. Pero yung punto na hindi nagkakamali ang Panginoon sa kanyang pagpili. So bakit mayroong mga leader na pumapalpak? Bakit may mga leader na nagiging pahirap? Dahil nga sa kalayaan ng tao na hinihiling na kahit siya ay maging hari na, hinihiling na dapat siya ay maging tapat pa rin sa Panginoon. At hindi niya dapat kalimutan kung sino ang tumawag sa kanya, kung sino ang pumili sa kanya, na siyang nagiging kahinaan ng tao. Kapag nakakahawak ng kapangyarihan, nakakaupo sa posisyon, nakakalimutan niya ng manatiling tapat sa Panginoon. Kaya nawa, sa pagpapatuloy natin, huwag nating kaligtaan na tayo din naman ay mayroong tungkulin at responsibilidad na ipagdasal ang mga pinuno ng ating bayan, ang ating Pangulo, ang ating Vice Presidente at maging mga leader ng iba't ibang bansa na silang nagdidesisyon. Pinili sila ng Diyos para pagaanin ang nararanasang hirap ng mga tao. Pero sila din ay tao lang din, nagkakamali ng kanilang desisyon, nagkakamali ng kanilang pong mga tinatahak. At nawa sa gabay at tulong ng Panginoon,
muli silang makabalik sa tamang pamumuno. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.